Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung isang araw po, ako ay nakimisa rito. Ulitin natin yung sinabi ko. Ano po? Let's try this. Subukan natin lahat tayo ha. Dalawang kamay po. Taas niyo yung dalawang kamay ninyo. Okay? Dalawang kamay. Yung walang kamay, mapuputol ng inyong mga kilikili. Hawakan ninyo ang mga singit ninyo. Sabay-sabay tayo. 1, 2. Okay? Singit. Okay? Taas ulit. Taas. Hawakan ninyo ang mga puwit ninyo. 1, 2. Hawak ha. Okay? Taas ulit. Hawakan ninyo ang inyong mga likod. 1, 2. Hawakan ninyo ang inyong mga dibdib ninyo. Okay? 1, 2. Hawakan ninyo ang mga leeg ninyo. Tanggalin ang mga hima. Hawakan ninyo ang mga mukha ninyo. Anong inyong nararamdaman? Pawis na umaga ha? Tayo ay pawis na pawis. Init, napakainit. Alam ninyo, bakit napakainit ngayon? Kasi merong global warming. Merong global warming, climate change. Ano po? Yun ang problema natin malaki ngayon. Napakainit. Itong Sariaya po, napakaganda dati. Ito ay parang paraiso. Pero ngayon, tingnan ninyo, impyernong-impyerno. Ano ang dahilan? Isa sa mga dahilan, bukod po sa mga fossil fuel, kung ano mga pabrika, illegal logging, yung pong illegal quarrying. Pinakamalaki sa buong Pilipinas. Nakakahiya. Ang paroke po natin ay St. Francis, patron ng kalikasan, ekolohiya. And yet, pinakamarami sungka na mga quarry, kasama po illegal mining sa itaas po ng Banahaw, narito po sa Sariaya. Almost or more than 30 kilometers from Mother Lagnas hanggang Castañas po, kinakwari na lahat yan. Nawala na yung napakaganda nating ilog dati. Nawala na yung napakarami po riyan na mga dalag, hito, hipon, nawala na. 30 years ago, nakakapaglangoy pa tayo diyan. 40 years ago, nakaunti, ano po? Nakakapaglangoy tayo dyan, nakakapaglaba, ang daming bayabas, ang daming po riyang mangga. Ngayon, ang naandyan po ay nakakatakot na itsura na mamaya po, sumama kayo. Kahit po meron tayong mga estudyante po, may review week tayo, May exam po, susunod, Meron kayong matututunan ngayong araw na ito na higit sa pinag-aaralan sa eskwelahan. Number 1, matinding pananampalataya. Na sinasabi ni Santiago na mayroong gawa. Kaya tayo nakilos, tayo naninindigan, katapangan, panindigan. Kailangan maramdaman natin kung gaano katindi yung ginawa nilang pagkawasak, pambababoy, kawalangyaan, laban sa ating lahat. It's really impunity. Talagang walang habas. Halos 50 taon na po na mayroong quarry sa Sariaya. Bata pa kami, seminarista pa. Nilalabanan na namin iyan na itigil po ang quarry. Kaya malapit na po ang golden anniversary nitong pagkakwari na are. Iilan lamang po ang yumaman diyan. Iilan lamang sila. At ngayong araw na ito, isinusumbong natin sila. Diyan, sa Santo Cristo de Burgos, Santissimo Cristo de Burgos, sapagkat wala tayong maasahan sa mga nag-iimbestiga. Sapagkat dapat sila ang imbestigahan. Sila'y magkakutsaba. Magkakasama po yung mga yan. Matagal na lahat ng namunuro, halos lahat dito. Hindi po nila ginawa ang dapat nilang gawin. Hindi nila tayo mahal. Kung mahal nila tayo, hindi sana nila ginawa iyan. Talagang sinira nila ang ecosystem, biodiversity. Sinira nila environment, kalikasan. Tinakot nila tayo. Nanganganib tayo na laging bahain sa mga bagyo, bahalindol ngayon, at sobrang init. At kasama na riyan ang pagkawala ng ating tubig. Kahiya-hiya po talaga ang Sariaya. Ang ating bundok, Banahaw, is Vulcan de Agua. Katakot-takot na tubig. And yet, anong ginagawa ng marami sa atin? 3 araw, 2 araw bago magkatubig.
nangangadlo, nag-iipon, madaling araw. Kung mahal nila tayo, unang-unan lang gagawin, paggawa muna, ayusin muna ang tubig. Huwag muna paggawa ng mga daan-daang milyon kung ano ng mga istruktura. Mas mahalaga ba ang tubig kaysa mga ipagagawa nila kung ano ng mga istruktura? Tingnan ninyo kayo. Lagi ko inuulit ito. Ang mga sariyahin daw, talagang mga babae, no? Karamihan, you are really pretty. Ganda, maganda. Mga sariyahin, talagang mga poging-pogi. Ang problema natin, no goli. Paano kaliligo? Wala nga tubig masyado. Binibili mo ang tubig. Bumibili ka po ng tubig. Binibili pa natin ang tubig nung una. Sagana tayo. Dahil hindi sila nanatili sa pag-ibig ng Diyos na binabanggit sa ating pagbasa ngayon. They remain in church. Ano yun? They remain. Remain in large. Sabi po sa DOJ, nasa na si Kibuloy? He remains at large. Nawawala. Nagtatago. At ngayon po, walang naamin kung sino may kasalanan ng matinding kwari sa Riyaya. Hugas kamay! Hugas kamay! Hugas kamay! Wala pong naamin. And yet, they have all the powers to stop this. Kaya po ngayong araw na ito, bago po tayo mag-file ng kaso sa ombudsman, mag-file tayo ng petition sa DLG na spend yung dapat spend, bago po tayo pumunta sa mga korte, Supreme Court, inihahablan natin silang lahat. Crimes against humanity, against ecosystem, against biodiversity. Na tamang-tama po yan sa International Criminal Court. Bago mahuli si Digong, sila muna ang ipauhuli natin. Magpapahal tayo sa United Nations sapagkat sinila nila, sinalaula nila itong banahaw. Alam po ninyo, ito pong banahaw na ito, itong quarry na ito, we have been doing this, rally tayo ng rally. At para tayo mga bata, ang quarry sites po, operations laging close, open. Close, open. Close, open. Parang bata. Magraralita, ang dami natin, 1995 po, yan po'y naputol, yung bagyong Rosing. Noon pa po, talagang tayo po, in-interview ko ng Channel 7, Channel 2, ano ba nangyari dito? Sabi ko, ang lalim na ng quarry sa Riyaya. Tumigil ng kaunti. Pagka open na naman. Close, open. Lahat ng gobernador, from Rodriguez to Emberga, Suarez, Nantes, lahat sila. Close, open. Para tayong nilalaro. Ginagawa tayong bata. Pagkakatapos po ng panahon ni Gina Lopez, yun lang po ang matinutunong DNR secretary. Kasama po ako diyan, ng raid po tayo diyan, kasama si Brother Dom Villanueva, NBI Director. Namatay na po siya, unfortunately. Matapang po siya. Pinuntahan namin yung quarry sa isda yan. Talaga pong walang maasahan sa mga ibang sangay ng gobyerno. Alakalain ninyo, kasama namin Coast Guard ay bundok. Dahil yung kaibigan ko yung Coast Guard, yun ang sinama ko riyan. Hindi maisama yung ibang mga kapulisan sapagkat takot siya ba rin. Kasama ko po yung Army Bureau, kinuha pa namin sa Ilocos. Kaibigan ko po, kasama ni Trillanes. Yung po mga personal pong ginawa natin. Para pang-raid po diyan, talagang huhulihin yung lahat ng mga gumagawa ng pagsalaula dito. Pero siyempre, alam naman ninyo, sa Pilipinas, lalo na dito sa Riyaya at Quezon, ay di bago dumating kami ron, nasabihan na, oy, umalis na kayo diyan, si Father Puti at ang NBI na, huhulihin na kayo. Ay di karipasan ng takbo. Kababait, pagdating namin doon, walang nagkakwari. Alam na this. Ito ang sitwasyon natin. Ang sintomas ng bulok na politika at pamuno sa atin ng mga inaasahan natin pero hindi maaasahan. Today, we are begging God. Lumulhod tayo sa Panginoon kahit na po napakainit. Sakripisyo natin yan. Hindi na kaya ng rally. Hindi na kaya ng people power. We are invoking God power. Ang kapangyarihan ng Diyos. No more people power. Libo-libong rally nang ginawa natin diyan. I have been oppressed for more than 30 years. Seminaries na pa kami nag-rally. Walang mangyari. Ngayong araw na ito,
bumabalik tayo sa Panginoon. At baka we do not remain in Him, maraming duwag sa atin. Sinong lalaban sa nangyayaring pagkawasak na ito? Sinabi ko po, alam ninyo, ito pong quarry na to, 3 taon na po namin pinaghahandaan ito. Sinabi sa akin mga farmers, fisher folks, Father, kailan po tayo lalabas? Kaya ang ginawa ko, sabi ko, humingi tayo ng tanda sa langit. Mabigat ang kalaban natin. Bilyonaryo, makurap na politiko, mga milyonaryo. Ang dami nila na magkakasama, magkakutsaba. Local officials, provincial officials, national officials. Matitindi itong mga ito. May mga armas, may mga private army pa diyan. Ha? Sabi ko, let's wait for the divine sign. One day, it will be given to us. Kaya ang ginawa ko po, 2 taon po ako nagmimisa riyan. Hindi na kaya sabi ko na ordinaryong dasal, ordinaryong misa. Kaya po nagmimisa ko diyan more than 30 times sa bundok pong iyan. Walang sumama sa akin, kakaunti. Lalabil 5 kami, 5, 7. Madaling araw po ko yung rain or shine. Sapagkat alam namin ito ay ostya ng kaligtasan. Itong misa ang pagkaasa natin. Walang stipend, walang koleksyon, walang balik handog din ha. Walang ganun. For more than 2 years. Pinuntahan ko po mga power plant, nilibot ko po yung nagpaalam ako sa mga pare, Father Nato, okay sa sumama ka ha, ikaw na lamang. Father Vic, ako magmimisa diyan sa mga bundok, wala nakakaalam sa mga kwarsa, ikaw na lamang utol. At alam mo naman, pumunta ko kaya mga yan, sinabihan ko lahat. Nagbunga po ngayong araw na ito. For the first time, after almost 8 years, we are here. We are gathered here, empowered by the Holy Spirit. Yung sinabi sa unang pagbasa ngayon, sila ay puspos ng Espiritu Santo. Kaya tignan ninyo, kalapit ninyo. Tignan ninyo. Di ba? Nagliliwanag parang mga volcanic rock. Parang mga batong perlas. Ngayong araw na ito, panahon ng katapangan, panahon ng paninindigan, hinaanyayahan ko po kayo. 2 oras lang, hanggang 3 oras. Huwag sanang magsimba lamang kayo. Punta tayo ng akasya pagkatapos nito. Kasi ang akasya, simbolo yan ng katatagan. 400 years, buhay pa yan kahit bugbog sarado. Diyan po tayo nagrally 30 years ago. Wala pa, hindi pa kayo pinanganganak. Yung mga madre, tingnan ninyo yung mga itsura ng madre. May mga ilang bata pang madre dati. Mga pare, itsura mga batang-bata pa kami noon. Diyan lagi nagsisimula ang rally. 400 years, 1997, 1999. Doon din, ang ginagrally din tayo diyan, yang akasang iyan ay saksi sa mga ginawa natin pagkilos, pakikipaglaban natin. Sasariwain natin iyon. Kailangan nating damhin uli na talagang nanganganib tayo. There is a sense of urgency. It's a matter of life and death. Ito'y usapin ng buhay at kamatayan. Huwag nating ibigay ang kapalaran natin sa mga kurap na namumuno sa atin. Hawak natin ang ating kapalaran. Hawak natin ang ating kinabukasan. Nasa atin iyon. It's our choice. Ang tayo maging matapang, maasahan, mabunga, na sinasabi lagi sa atin ng Panginoon sa pagbasa. Ito'y kasunod ng pagbasa noong linggo. Ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. At yun ang sinasabi ngayon, diskurso. Namamaalam ng Panginoon, mamatayin ang Panginoon, kaya sinasabi niya, manatili kayo sa ako, iniibig ninyo ang Ama, sundin ninyo ang kaniyang utos. At isa sa mga utos, huwag kang magnanakaw. Ay tayo mga Katoliko. Ang mga namumuno ba sa atin, nagnanakaw ba? Hindi. Nagnanakaw ba? Hindi. Abayan ang duwag ninyo. Nagnanakaw? Hindi. Nakaw na nakaw nga. Dati ang ninanakaw nila, 1,000 lamang. Naging 100,000, naging 1,000,000. Aba, pagdating nitong mga sumunod bilyon ninanakaw. Ngayon, trillion na ang ninanakaw nila. Kaya ang utang natin, 15 trillion. Ang laki. Wala silang puso. Wala silang konsensya. Mahal ko kayo, pagbubuto na, butuhan na natin, kamay din, kamay doon, chong, chang, pisan, tol, inaanak, lahat sila, ang babait nila. Salita lamang ang lahat. Kaya ngayong araw na ito, sa heavenly court,
tayo naghahabla. Inihahabla natin ito, mga gumawa nito. Sapagkat yung 40 years na close, open, wala nangyari. Walang nahabla na operators, walang nahabla na mga local officials, wala. Ngayon, this time, we are going to do something greater than what we had done yesterday. Bubulabugin natin ang Senado, ang Kongreso, bubulabugin natin ang mga sanay ng gobyerno. We will be asking for task force Kuwari, Sariaya. Hindi na pwede ang mag-imbestiga kay local din, ang mag-imbestiga kay provincial. Aba, ay sila nga ang dapat imbestigahan eh. Pinakamahinang kaso, negligence nga at saka pati indifference, wala nga ginagawa eh. May kapangyarihan naman eh. Oh. Kaya ang ating panawagan, ang presidente, mga kontak natin doon, magtag ng isang task force na may mga membro ng mga tao, mga men and women of integrity, credibility, track record, honesty, and courage. Pera-pera po ito. Bilyon-bilyon po ito. Ang laking pera po nito. Nakakalungkot sa ating bayan. Ang yumaman dito ay mga Inchik at mga Taiwanese Korean. Wala tayong magawa. Ay, ang hilig pa man din natin sa K-pop. Ang hilig pa man din natin. Yung ating kapitbahay diyan, yumaman na yumaman eh. Di na yumaman sa Kuwari eh. Hindi siya taga rito. Siya ang nagsimula niyan. Kuwari na yan. Sila nagsimula. Ay, lagi panasim ba yun? At talaga namang, ano kayang dinadasyal na rin? Sana marami makuwari. Malaking bato. Ganyan. Kaya nga, ang ating ginagawa ngayon, hindi na basta rally, hindi na tayo nag-rally. Lakad, dasal. God power. Dasal, lakad, mas matinding dasal. Kaya ang ginawa kong pagmisa po sa bundok, kasamahan natin diyan, paulit-ulit po, rain or shine, madaling araw, kahit tanghali, gabi, misa, istasyon general, rosary, hindi na kaya po ng isang Santo Rosario. 4 na misteryo, may banal siyang 3 pa, Divine Mercy Chaplet. Panay ang ating sigaw sa Panginoon. Maawa ka po sa Sariaya, maawa ka po sa Quezon, maawa ka po sa Pilipinas. Parang ang nagtatagumpay ay mga ampon ni Satanas. Mga walang iya, walang puso, walang konsensya. Yan ang bait-baitan. Pagkasang bait-baitan lagi, pag akala may napakabait. Payaman sila ng payaman. Tayo pahirap ng pahirap. Nanganganib tayo sa baha. Kaya sinabi ko po doon, imbitahin natin ang mga taga-Kastanya sapagkat tayo una madadali diyan. Kanda, Bukal, San Roque, Gisgis, tayo magkaisa lahat ng paroke rito, distrito. Sapagkat it's a matter of time. It is a catastrophe. Isang napakatindi na pwede mangyari sa atin anytime. Baha, flashpad, pag pumutok ang Banahaw, sapagkat tumong kalukuhang ginawa diyan. Banahaw is a protected, ang dami diyang protected area, buffer zone na nanaan dyan. Heritage Mountain, nagpaputok ng dinamita, 5 beses po nagpaputok ng dinamita doon po sa, naandun po sa buffer zone, the area. Ang dahilan nila, napakababaw po, niluluko tayo. Ay, yun yung mga nahuling mga paputok, explosive, kaya doon pinaputok. Ang dami kong kaibigan sundalo. Tinanong ko sila, Father, hindi po totoo yun. Ang kami po yung nagpaputok sa mga desyertong walang tao. Wala po mga hayop. Ay, nagpaputok kayo rito. Sasabihin ninyo, explosive. Kaya sabi ko, pakitingnan nga ninyo. Father, i-imbestigahan namin yan. Titignan natin kung sino. Walang matinong sundalo ang paputok doon sa bundok, sa ilog. Kaya yanig-nanig mga bahay. Nayanig po. Halos ilang kilometro po. Yanig. Talagang nangmatay ang mga baboy, ang mga chicken, ang mga kabayo, mga na-stress po. Yari. Niluluko tayo. Sino magandang ang paputok doon? Niluluko tayo. Kaya ang tanong diyan, katotohanan, katarungan, sino ang nagsimula ng Kuwari? Sino-sino ang nakinabang sa Kuwari? Sino nagbigay ng permiso sa Kuwari? Sino hindi nagpatigil ng Kuwari? Katotohanan. Sino ang gumawa ng pagkalaki-laking mga butas na yan na 10 niyog na, hindi 2 niyog? Doon po, pag nakita ninyo, kaya you have to be there to feel the devastation, the destruction. Inaanyahan kayo, 3 oras lang naman tayo, 2, 3. Sister, itong ating mga estudyante, papuntahin din po natin. Lakad tayo ng kaunti. To be there.
Kailangan nilang makita. Maramdaman ninyo na umiiyak ang langit while we are there. Umiiyak ang langit. Bakit nila ginawa ito? Na dating paraiso, ang ganda po niyan, lagnas na iyan. Diyan po dati noong unang panahon, ang laki niyan. Napakasagana po sa iba't ibang uri ng buhay. Ngayon po, walang-wala. Kung mayroon man diyan po, misa na ano ng mga ng mga tubig-tubig, ang makikita mo na lamang ay puro yellow submarine. Puro imbutido nung mga nagkakwari. Mga ebak nung mga naandun. Wala nang makapaglaba. Wala nang makainom. Wala nang makapaglangoy. Wala nang isda. Wala nang hipon. At matindi pa po ito, ginawa nila pati mga niyugan na quarry operations. Niyugan po na dapat mga niyog, ang mga kakawitin ay mga mas malaki pa sa niyog, ang kinukuha nila. Ang buong MOA, several years ago, puro galing sa Raya. Stop this madness! Tama na, itigil na. Hindi na kayang rehabilitation. We have been rehabilitating that. Ang daming tao na rehabilitate, ayusin natin, pag-aralan natin. No need to study. Stop! Yan po ang pinag-usapan namin iba't ibang mga stakeholders. Sa inyo, anong tingin ninyo? Tigil o moratorium? Tigil! Tigil. Paano tayo mo ng tigil? Tigil! Itigil ang quarry. Sabay-sabay, itigil ang quarry. 1, 2, 3. Itigil ang quarry. Yan, nung hina na inyong boss, paano tayo mananalo? Kailangan natin moral outrage. Righteous indignation. Ipakita natin yung banal na galit natin. Huwag nyo kaming walang yain. Huwag nyo kaming lukuhin. Kaya tayo, huwag tayo magpauto. Huwag tayo mapag-utuan. Huwag tayo manguto. The truth. Ilang taon na? Sino-sino nga ba ang mga quarry operators dyan? Sino ang mga nagpaputok? Sino-sino ang nagmamayining sa taas? Sa taas pa po, mas matindi po. Doon po sa kuweba, sa palasyo, meron din po nagpaputok doon. Paano mag-iimbestiga? Kunwari, imbestiga. Wala po kayong makita. Siyempre, sinabihin ninyo, darating kami, mag-iimbestiga kami, di alisan. This is really pure madness. Kalokohan ito, katarantaduhan ito, kawalangian ito. Kaya ngayong araw na ito, tayo umiiyak sa Panginoon Diyos. Salamat na lamang mahal tayo ng Panginoon. Salamat na lamang ang sarayaya ay pinili niya. 425 years na ngayon nang tayo maging Katoliko Kristiyano. Panahon na para tayo kumilos. Hindi itong panahon ng kaduwagan. Hindi itong panahon ng pagkawalang pakialam, indifference, apathy. Panahon ngayon na paninindigan natin. Pagkilos, kaya nga tayo maglalakad. Kahit na tayo pawis na pawis, yung mga singit natin, pawis na pawis, yung ating mga puwit ay pawis na pawis, ang likod natin, ang dibdib natin, ang mukha natin. What's pawis? Ano yung pawis? Sa isang napakatinding panawagan natin. Naitigil na itong pagkawasak na ito. Na ngayon, inihahabla natin sila before the heavenly court. Lord, we file petition now. Sapagkat sigurado kay Lord, there will be divine justice. May katarungan sa Panginoon. Alam niyo ito walang biro, ha? Ito sabihin ko sa inyo, sinabi ni Moses no? Mamili kayo, sabi sa mga Israelita, sa Exodus. Piliin ninyo, buhay o kamatayan. Kaligtasan o sumpa. Hindi ko babanggitin ito, ha? I have been doing this. Sinabihan ko po lahat ng mumuno rito. Magmula ng una, may mangyayari masama sa inyo, may sumpa ang kuwari, may sumpa ang banahaw. Lahat po ng mayor na namuno diyan, mga kapitan na gumawa ng masama, namatay po. Yung kasamahan nila, bata pa. Nagkasakit na matinding sakit. Hindi po. Mayroong isang pamilya, malapit sa akin, mag-ama namatay. Manugang namatay. Inaanak ko pa yun. Matindi po ito. Hindi po ito biro. Halos lahat diyan. Lahat ng namumuno sa atin, hindi nanalo yung mga asawa, yung mga anak hindi nakabalik. Nawala sila sa politika. At matindi ang nangyari sa kanilang pamilya. Kasama yung kanilang mga kutsaba. Matinding kriminalidad. Kayo na po ang bahala mag-research. Yung inaanak kong isa, ganun din. Napatay siya na encounter. Matindi ang kamatayan niya. Ito po'y may sumpa. Totoo po ito. Itong banahaw pong ito. So sana po, kung sila'y may puso pa, kung sila'y tunay na Katoliko, wag na nila intayin ang divine justice. Ngayon pa po, mangumpisal na, magsisi, wala na mga piti-petisyon, alam naman natin, totoo din yan eh.
Sigaw lang natin, tama na, hindi na kayang i-rehab yan. Hindi na kaya. Kahit anong gawin po diyan, dapat tigil na. Ha? Kahit 100 years, 200, 300, baka hindi kayang i-rehab yan. Tama na, Sir Yaya. Sa inyo na, lumipat na kayo sa iba, pero dito sa atin, economy, hanap buhay, kailan naman ay yumayaman, wala namang mga tao naman, hindi nakikinabang diyan. Totoo ba ito? Hindi. Totoo ba ito? Totoo? Ngayong araw na ito, tayong lahat, narito o wala rito, tinatawagan natin ang Panginoong Santisimo Cristo, napakahiwaga. Siya ay napakahiwaga. World War II, World War I, panahon ng Kastila, Amerikano, Hapon, at ngayong kapwa natin Pilipino, lagi tayong nililigtas niyan. But we have to do our part. Kailangan tayo ay sumampalataya, kumilos tayo. At ngayong araw na ito, ang simula uli natin, magsimula uli tayong isang matinding pagkilos. Huwag kayong maniwala doon sa mga akala may nagmamahal diyan sa bunga nakikilala kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya sa inyo pong lahat, namnamin po ninyo ang matinding kapangyarihan ng banal na misa. Os na ng kaligtasan. Ito ang pag-asa natin. Maglalakad po tayo sa akasya. Kaunting dasal. Babasbasan po kayo ng mga pari para po walang mangyayari sa ating sa mga heatwave na iyan. Malakas tayo. Extra lakas. Maglalakad tayo. Pupuntahan natin si Mayor. At tayo hingi sa kanya ng kaunting Mayor, Talaga po, sana po naman. O Vice Mayor, Ang konsyal, Totohanan po. Totoo po ito. Heart to heart po ito, Wala na po tayong bulana. Wala po itong halong politika. Walang halong pera. Wala ritong halong kapangyarihan. Ito po ay pure. Begging. Tayo nakikiusap. Tayo nagmamakawa. Tama na. Tigil na. At wala pong imposible. Ito nangyari ngayong araw na ito. Hindi ninyo akalain na tayo magsasama-sama ngayon. Yan, parte po yan ng divine intervention. Maraming medyo po ang sumusuporta sa atin ngayon. Maraming tao po, nakakatuwa po yung ating po mga parian. Ngayon lang po ulit nyo nakita na dumami po ang mga pare, mga madre po natin. Tingnan ninyo sila. Palakpakan natin ang Panginoon na tayo pinagsama-sama po rito. Tayo po ay huwag matatakot, huwag tayo mawala ng pag-asa, ipaglalaban po natin itong ating pagmahal, hindi lang sa kalikasan, kundi po sa katotohanan. Kaya po, ngayong araw na ito, huwag kayong pabulok-bulok huwag kayong pahinahina. Namnamin ninyo kahit naglalakad, huwag kayong mahilig kung saan. Namnamin ninyo itong ating ginagawa. Na punong-puno tayo ng pananampalataya, paninindigan tapang. Punong-puno tayo ng karunungan, na babaunin natin. Medyo mahaba po ang labanang iyan. Hindi biro-biro po ito. Matindi po ang kalaban natin. Yan po spiritual warfare. Hindi natin kakayanin yan kung tayo po hindi nanatili sa Panginoon bilang mga sanga. Kung hindi po tayo nakakapit sa let us cling to God with Mama Mary helping us, St. Francis and St. John, tinutulungan tayo. Kaya natin yan. Tayo magpakatapang. Tayo magpakatatag. Huwag tayong paduwag-duwag. Huwag tayong hindi ito istorya lamang. We have to make a stand. Kinakailangan consistent tayo. Remain in the love of God. Manatili tayo sa Kanya. Yan ating pag-asa. Sapagkat mabigat po ang kalaban natin. I challenge you. Kayong lahat po. Kayong mga saryahin, Huwag tayong istoryahan lamang. Huwag tayong social media, mga like lang tayo, mga ganyan, mga comment. Panahon, ngayon, ng pagkilos, panindigan, at katapangan. Meron ba kayo nun? Asan? Pakita ninyo, huwag kayo munang aalis hanggat maaari. Magtulong-tulong tayo para makita ng media, ng buong Pilipinas, ng buong mundo, na kung gusto natin manalo, victory, kung gusto natin magtagumpay, hindi tayo pwedeng pakukaunti lang na sakripisyo. Ay, may exam, may review week, mayroon trabaho. Umabsent, marami po akong pinabsent. Sabi ko, umabsent na kayo. Kaya nga po, sabi ko, yung mga magsaka, isang araw mawala sa kanila, mga isda. Isang araw. Yung kakain nila, sumama sila rito. Para po ipaglaban natin, hindi lang kalikasan, ang ating dignidad. Sinisiran diyan tayo. Ninanakaw nila ang ating kinabukasan. Kaya nga sabi ni Lord, hindi sila mabuting pastol. Sapagkat kung sila yung mabuting pastol, ipagtatanggol nila, ipaglalaban nila ang langkawan. Pero nung ginagawa, sapagkat sila upahan, sila yung mga tulisan at magnanakaw. Yan po sabi po ni Lord, May sabi niya nung last week,
sila'y mga tulisan at magnanakaw. Let's call a spade a spade. Sila'y mga tulisan at magnanakaw. Kaya we are praying for them. Nagdarasal tayo na habang may panahon, sana sila'y magbalik loob. Itigil na nila ang kanilang pangurakot, ang kanilang pagnanakaw, ang kanilang panloloko, ang kanilang kriminalidad na ginagawang ito. Itigil na nila. Tama na yung mga palabas. Tama na yung mga hugas kamay. Tama na. Panahon ngayon na tayo magsama-sama. Kaya ito po mga susunod na araw, pagdasal po ninyo, na maayos po natin ito, Senate hearing, congressional hearing, at pong ating media exposure, hindi lang national, kundi pang buong mundo. Mahal po ng mga iba't ibang mga tao, foreigners, ang Banahaw. Magandang laban po ito. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Hindi po tayo solo lamang. We only need to show our force. Ipakita natin na tayo hindi natatakot. Sinasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga roon, sa kalapit, Father, hindi po namin kayang sumama. Sabi, gusto niyo manalo. Kayo takot. Kanino? Takot daw po sa mga namumuno sa pamahalaan. Takot daw sa mga operators. Eh sabi ko, di ba takot din kayo sa lindol? Takot din kayo sa bagyo? Takot din kayo sa mangyayaring baha? Pareho lang may takot Sumugal na kayo sa takot din Pumunta kayo ng simbahan, sumimba kayo, maglakad kayo, maglagay na kayo ng face mask kung ayaw nyo makilala. Pero you have to really make a stand. You should be courageous. Have courage. Kinakailangan kayo. Sapagkat gusto ninyong kayo hindi manganib. Ayaw ninyong kayo ay madala ng baha. Abay kayo, lumaban. Hindi pwede rito. Ang libre. You have to earn. You must earn the victory you need. That you've been asking for. Ipaglaban ninyo. Tayo rin mga sarayahan. Manindigan tayo. Hindi maaaring tayo istoryahan lamang. Chika-chika. Hindi tayo pwede maganyan lamang. Kailangan tayo kumilos. Today, God has given us an extra power. An extra faith. Mas malakas sa pananampalataya. An extra conviction. Mas matindi na panindigan. Kaya, baunin natin iyan. Pumunta tayo maligaya. Yung sinasabi rito, remain in me. Remain in me. I am telling you this. Sinasabi ko sa inyo ito. Para kayo ay makihati sa aking kagalakan. Buong kagalakan. Ang ganda ng abiding joy, Full joy. Yung pala pag ikinanindigan, pag ikaw pala'y lumaban, pag ikaw pala'y nasa tama, nasa kabutihan, kahit may problema, kahit may panganib, may kapayapaan ng kalooban. Tingnan ninyo, pakiramdaman ninyo. Di ba kayo maligaya ngayon? Are you happy? Are you happy? Sapagkat pinaglaban natin ang tama, pinaglaban natin ang kalikasan. Kaya tingnan ninyo ang inyong tapang ngayon. Peace of mind, serenity of the soul, tranquility of the spirit. Yan po. Kaya huwag matatakot. Kailangan po natin yan. Si Lord lagi sinasabi siya from Old Testament to New Testament, do not be afraid. Fear not. It is I. Have courage. Paulit-ulit po yan. Huwag kayo matatakot. Sila na nga ang gumawa ng masama, tayo pa matatakot. Sila na nga nagnakaw, sila na nga ang sumira, tapos tayo pa ang takot. Dapat sila ang matakot sila sa katarungan ng Diyos. Isinumbong na natin ngayon. Matakot sila sa gagawin ni Lord, divine intervention. Kaya huwag kayong patakot-takot Huwag tayong matatakot. Do not be afraid. Ipakita natin habang tayo naglalakad tayo ng dasal, nakangiti tayo, masaya tayo, may pag-asa tayo. Na talagang iparamdam natin sa kanila, ayaw na namin ng kalokohan ninyo. Ayaw na namin ng ginagawa niyong kasamaan. Ayaw na namin yung panluloko ninyo. Ayaw na namin ng pangurakot ninyo. Ayaw na namin ng pagwasak ninyo sa kalikasan. Ayaw na namin iyan. Gusto namin ng pagbabago. Gusto namin ayusin ang kalikasan. Gusto namin ayusin ang ating kinabukasan. Gusto namin ayusin ang ating dignidad bilang mga tagapangalaga ng kalikasan. Stewards of ecology, of environment. Hindi naman kayo may-ari niyan. Katiwala lang kayo. Kaya sa misang ito, namnamin po natin ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin para tayong maging matapang na mayroon namang kababaan ng loob, begging the Lord to really help us, to save us, not only from devastation, from moral devastation. Ito usaping pera po ito. Ito usapin po talagang pera. Talagang matindi po ang kislap ng pera. At yung init na yan, ngayong araw na iyan, baliwala po iyan. Sakripisyo natin. Mas matindi po ang init ng pagmahal ng Diyos. Amen? Mas matindi po, mas mainit po ang kanyang pagligtas sa atin. Amen? Mas matindi po ang biyaya ibinibigay sa atin. Amen? Kaya huwag tayo matatakot. Samasahan po tayo. Tayo po yung magdadasal. Papuntang Akasya. Pupunta po tayo kay Mayor, kay Sanggunian, nakaunting oras.
Diretso po tayo ng Lagnas River. Magdasal po tayo, incense po, mga pari. And then, yung pwede pong sumama, diretso po tayo doon sa makikita ninyo. Sasakay po tayo, yung may mga sakyan. Ninyo ulit dito. Hanggang doon po, so makikita nyo yung devastation. Talagang mangingilabot kayo. Mapapaiyak po kayo. Hindi yung nakikita lang sa TV. Talagang naandun tayo na, ba't nangyari ito? Bakit nangyari ito? Mangingilabot. Mapapaiyak po tayo. And because of that, magkameron sana tayo ng moral outrage. Isang banal na pagkagalit na hindi namin papayagan ito. Hindi namin papayagan ito. Kailangan makita ninyo. Personal nyo makita. Eyewitnesses kayo tayo lahat. Kita ng mata natin. Ramdam natin. Naglakad tayo. Sumakay tayo doon. Pagkatapos doon, magdadasal po ulit tayo ron. Na Panginoon, talagang iligtas mo po ang sariyaya. Hipuin mo po ang puso na itong mga nagnanakaw sa amin. Itong mga tulisang ito. Sa iyo pong salita. Kaysa itong mga tulisang ito, itong mga mandarambong na mga magnanakaw na talaga pong itong mga negosyanteng ito, na hindi na iniisip sobrang yaman na nila. Hilingin natin sa Panginoon yun. At ngayong misang ito, ipunin natin yung ating lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat tayo lalaban, nang hindi tayo parang bigong-bigo, yung sinasabi ni San Pablo. Remember this, the Spirit given to you is the Spirit of cowardice. Ay binigay sa inyo espiritu, hindi ng panghihina na kahinaan, kundi kapangyarihan. Espiritu ng tagumpay, the spirit of victory. Para po tayo lalaban, na tayo hindi takot. Mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong kapanatagan, mayroon tayong katatagan. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa ating mga pare, sa ating mga madre, sa mga seminarista natin, sa mga magsaka, sa mga mangisda, manggagawa, sa mga ordinaryong sariyahin. Itutuloy natin ang labang ito. Itutuloy natin ang labang ito. Tuloy, 1, 2, 3. Itutuloy natin ang labang ito. Banal na laban. Para sa kalikasan, kaligtasan, katotohanan, katarungan. Salamat po. Let us enjoy the Holy Mass. Let us feel the loving and healing and salvific presence of God. Santissimo Cristo del Mundo. Santissimo Cristo de Burgos. Muli, I am inviting you, inimbita po kayo Kahit mga estudyante, wag na manghinayang sa ilang sakripisyo natin ito. Ngayon, pamisa-misa lang mangyari ito, wag na manghinayang kayo Huwag kayong biglang kakaripas ng takbo, alis lang kayo. Paano natin kailangan natin dito ng remain. Consistency to remain in God. Kailangan natin sustainability. Kung hindi, wala. Hindi tayo mananalo rito. Remain in God. Sana po huwag kayong aalis. Pare-pareho tayong basa ang mga singit, ang ating mga puhit-puhit diyan, kilikili natin, Pumunta po tayo ron. Tingnan ninyo kung gano'ng katindi ang pagkawasak. At magmula doon, ang mga nagsasakripisyo, sabi ni Padre Pio, ang mga nagsasakripisyo ay laging hindi binibigo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Pagpalain po tayo ng Diyos Ama, Anak, Spirit Santo ngayon, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat.